guys, medyo sasagutin lang natin kasi nagkakagulo na yata dito sa comment section at may nagmamagaling. Oo, ako talaga magmamagaling ako dito. Kaya sabi nito ni Jojo Del Rosario, kaya nga pinapa-certify ng Senado sa HOR, kapag na-certify pwede namang ibalik. Oo. Let me just tell you, tama ka naman, isini-certify para walang gulo. Pero paliliwanagan natin na wala silang tinanggap at hindi din nila isinusumitihan. Oo, dahil malinaw na deferment ang ginawa, at ang kanilang motion ay ipinapaklaro nila sa Senado, ipinapa-justify anong rason bakit ibinabalik. Dahil wala sa mandato ng konstitusyon na binigyan ng karapatan ng Senado na mag-question. Dahil ang mandato na ibinigay lamang ng konstitusyon sa Senado ay tanggapin kung anumang itrinansmit sa kanila ng Kamara, tanggapin, litisin at desisyonan. Wala sa kanilang power na mangwestiyon sa Kamara. At ang Kamara naman, wala din sa kanilang power na sundin kung ano man ang merong tanong, sagutin ang tanong. Dahil kung tatanggapin ng Kamara ang pagbalik ng ganyan complaint ng articles of impeachment sa Kongreso, ay para na rin nilang binigyang diin ang pag-apak ng Senado sa ating saligang batas. Sino ba ang Senado para apakan ng saligang batas? At kung may question man kayo dyan, hindi ang Senado ang mag-i-interpret, kundi ang Supreme Court. Oo. Madali lang naman ang certification So, bakit tinanong nila ngayon? Di ba dapat tinanong nila from the time nakuha nila, na-transmit sa kanila? Has then been na-certify ba ito? Oo. At ano pinagsasasabi nyo na 1-year bar rule? Oo. Kailan ba nalabag yung 1-year bar rule na yan? Oo, diyan maliwanag at hindi nyo siguro naintindihan at nagre-rely kayo dyan sinasabi ni Topacio na lahat naman ng ipinagtatanggol niyan ay nakulong. Yan ang pinagmamalaki niyan. Porket sinabi ni Topacio, babawak ko. Di opinion niya lang yan. May opinion din ako. Hello? Oo, kulong. Diba? Hindi niya naintindihan kailan mag-uumpisa ang 1-year bar ruling. Oo. Diba? Kailan ba dadidig? Kailan ba yung 1, 2, 3 ba? Ipasa ba yan sa Committee on Justice? Diba? Sa Secretary General lang. Anong batas na nagsasaad na kailan siya magiging transform to an articles of impeachment from the time kahit 100 pa yan na verified complaint ang matanggap during that period, hanggat hindi siya na iparating sa Committee on Justice at hanggang doon lamang sa Secretary General, hindi yan makukonsider, hindi yan makakount as ito na yun. So, bakit nyo aawayin 215, lagpas 1/3 votes of the Congress ang pumirma? Paano yan sinasabing hindi dumaan sa proseso? Di sana, from the time that the Congress transmitted the articles of impeachment doon sa Secretary General ng Senate, di dapat, eto ba'y na-certify ninyo? Kasi hindi na to dumaan sa deliberation. Paano pa dadaan sa deliberation? 200 overwhelming numbers ang bumoto at mismo ang nagtaguyod, ang nagsulong ay mismo ang Kamara na. Kaloka. Yung Sara nyo kasi, kausapin nyo ng masinsinan yan. Dahil ang sabi niya, haharapin naman niya kung ano yung asunto sa kanya sa saktong korte at nagforgo-forgo siya sa Kamara. Yun naman pala ba't nag-file pa ng petition to nullify and to ask for certiorari and prohibition with prayers with preliminary injunction. Sus! Ito preliminary injunction. Akala ko ba kusa niyang haharapin? Titindigan niya kung ano man yung itatanong sa kanya. Ba't may petition pa sa korte? Kaloka naman yun mga
Oo, tigilan mo na yan. Yung creator dyan nagmamagaling. Ilulusot nyo pa talaga. Di ba dapat tayong mga Pilipino ay nagbungkus-bungkos? Oo. Kung, di ba pabor din kay Sarah yun? Nagbubungkos-bungkos sana tayo kung paano natin itatanong saan napunta ang pera ng bayan. Ayan na naman tayo, confidential. Hindi nga kayo makausap, bakit kailangan buksan kahit ito ay under sa confidential fund? Di ba? Hindi nyo nga maiwari-wari niyan. When is the right time that the confidentiality of confidential fund will be unmasked? Hindi nyo maintindihan yan, di ba? Namin yung kuda. Papaniwala kayo kay Topacio. Lahat naman ng... Sino ba ang pinag-aabogaduhan niya? Di ba nakulong? Nakakulong. Yan tayo mga B. At huwag niyang ipagmamalaki na abogado yan, magaling na abogado. Magaling siguro siya sa litigation. Pero hindi sa lahat ng bagay. Dahil ako, aamin lang ako na magaling ka kung ang iyong opinion ay base sa empirical data. Hindi lamang sa kuskus balungos na soy source. Diba? Tigilan niyo nga ako. Bye na.